Alright mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Kamusta po kayo mga kababayan? Ngayon po ay June 28, 2026. Nagaganap ang rally ngayon. At maraming salamat po at tayo po mayroon ng opisyal na mahigit 1,000 subscriber matapos ang isang buwan nating pagsabak dito sa YouTube. At gaya ng nasabi ko rin noon, nagbibigay po ako ng 1,000 pesos GCash sa mapipili po nating subscriber na may comment. Kaya hindi ko nga po alam kung magla-live ako pero hindi na siguro. Ano na lang yan. Kung gusto nyo mag-comment dyan, lagay nyo pangalan ninyo, number ninyo. Kung mapipili kayo, papadalan ko po kayo ng 1,000 piso mga kababayan. At sa mga susunod na panahon, sana umabot tayong 10,000 subscriber. Doon naman malaki-laki. Mas malaki syempre. Ano mga kababayan. So, ang gusto natin pag-usapan sa pagkakataong ito, yung narinig natin na balita na nilagay sa witness o isa sa mga witnesses yung dating court sheriff sa Davao na pinagsasapak ni dating mayor na ngayon vice presidente na si VP Sara Duterte. Ang pangalan ata niya ni Abe Andres. Siya po ay nung panahon na yon ay court sheriff na nagpapatupad ng isang kautusan ng isang demolition. Bagamat, mga kababayan, ang katuwiran ng kabilang kampo noong panahon na yon, after nung investigasyon ng alam kong katuwiran dyan, isa dyan si Salpanelo, alam ko ang abogado dyan Ang isa sa mga katuwiran dyan, sinabihan na daw ni Mayor Duterte o VP Sara Duterte na hintayin siya, wag mo na i-execute yung kautusan ng demolition kasi nga naman, meron pa dapat daw 30 days napalugit yung mga tao para umapela. Pero sa kabila ng pakiusap na yun, di umano, tinuloy pa rin ng lalaki ni Abe Andres itong demolition. Kaya pagdating ni Sara Duterte, mainit na lahat. So para daw maiwasan ang di maaaring mas malaki pang kaguluhan, pinakitaan daw ni VP Sara ng kanyang matapang na pagindi at hindi pagpayag doon sa gagawin ng sheriff kung saan pinagsasapak nga niya itong si Abe Andres. At ngayon pong 15 years after or 16 years after 2011, so 15 years after mga kababayan, isinama itong pangalan na ito sa witnesses para sa nalalapit na impeachment trial. Bakit? Ang nakikita nating motibo, para mapatunayan kung sakasakaling titestigo ang taong ito, makapagbigay ng linaw, makapagbigay diin, makapagbigay ng bigat doon sa argumentong ang ating vice presidente, mga kababayan, ay may tendency na maging violente. Natatandaan po natin, mayroon po siyang threat sa ating Pangulo na recorded yan, narinig ng lahat. At ang katwiran niya nung nilabas nila yung sagot ay to daw a freedom of speech. Alam niyo po, yung bago po ako mag-law school noon, nasa political science pa lang ako, pag binabasa po namin yung Article 3, Bill of Rights ng 1987 Constitution, hindi pumasok sa isip ko, maging siguro ng aking mga kaklase, na freedom of speech ang mag-threat. Pero bagamat yun ang ginawa niyang argumento. Actually, dun nga pa sa kasong yan, sa threat, alam ko mas mabigat pa yung pag may hiningi kang kondisyon, halimbawa, pag-oop namatay, patayin niyo yung mga yan. Katulad ng sinabi ni VP Sara, mga kababayan, doon sa kanyang naging pahayag, lalabas yan, mas mabigat pa yan So, pero hindi tayo parang humatol dyan. Kaya nga nasa impeachment trial yan. Siguro kaya pinapatawag itong Abe Andres para mapatunayan, mapagbigyan diin at linaw yung tendency ng ating vice presidente ganito kabayolente. Kasi may record itong nanununtok Pero bagamat gano'n ang intention maaari ng ating prosecution team, nagbigay naman ng pahayag ang lalaking to ni Abe Andres na ayaw niya o kumbaga hindi siya interesado na siya idamay sa gulo sa politika. Siguro dahil nananahimik na nung buhay niya, tahimik na at ayaw niya madamay. Isa pa, nasa Davao ata itong lalaking to, di mapag-initan siya siguro doon kapag sumubok siya na lumantad. Pero hindi natin alam ang mga bagay na yan. Ang ugong-ugong nga, mukhang tinatakot. Pero lumantad siya o hindi,
Recorded naman eh. Nakita naman ng mga tao yung nangyaring yun. Bibigat nga lang yung ebidensya kung may testimonya mula sa tao kasi syempre papatunayan niya eh. Ganun talaga yung mayor namin eh. Pag uminit ang ulo, talagang mainit eh. Eh, paano natin yan? Eh, kung nung nag-threat siya sa presidente, di gano'n niya katotoo na pwedeng gawin yon. Yan yung punto siguro ng prosecution. Bagamat sinasabi nila Sal Panelo at ng ibang mga DDS na nagpakita lamang ng tapang ang kanilang mayor dahil sa kagustuhang awatin ang isang nakaambang mas malaking kaguluhan. Maaari daw kasing humantong pa sa mabigat na karahasan yung araw na yon. Kaya binigyan na niya ng tuldok, kumbaga. Eh, mabigat naman doon, kumbaga, karahasan ang sagot sa karahasan, which is mali naman yun, mga kababayan. So ngayon, dahil hindi nga daw a-attend yung Ape Andres, anong epekto nun sa impeachment trial, dun sa article of impeachment, dun sa parteng yun? Ang tingin ko po, wala naman po masyadong bigat na mawawala kung hindi a-attend yung Abe Andres. Kasi like I said kanina, recorded naman po yung pangyayaring yun at nakita naman ng karamihan. So, madali na po yung patunayan at I think mabigat nga po yung article of impeachment na parteng yun, yung sa threat. Kasi walang kawala dun eh. Malinaw na pinagbantaan niya ang buhay ng presidente. At malinaw dahil sa mga pananalita ng kanyang ama noon bilang presidente at ng kanyang mga kaalyado na may pagka-violente yung grupong yan. Hindi lang naman isang beses nagbigay ng pahayag si BP Sara na mabigat eh. Bukod sa threat, meron pa siyang isang pahayag na imagine, sabi niya, pinupugutan niya ng ulo si BBM. Anong imagine ninyo mga kababayan? Pero wala eh. Naiisip niya. So, yung mga yan ay maaaring magamit sa kanya laban sa kanyang depensa na ginagawa lamang niya kanyang trabaho. Kasi I think hindi trabaho yun ng isang vice presidente. Kasi kung yan mapalusot, ako baka ang daming gumaya dyan. Kaya nga nagtataka tayo, yung ibang mga nagmumura na didisbar bilang abogado, si Larry Gadon, nasuspende naman si Jesus Falsis dahil sa hindi magandang pananalita bilang abogado. Pero ito, abogado rin to eh. Pero kung magmura at kung paano magsalita sa media, mga kababayan, laban sa gobyerno. Kaya maraming mga katanungan ng iba't ibang mga tao, pantay-pantay ba talaga ang trato ng hustisya sa atin, mga kababayan? Kasi kung nadisbar ang isa dahil sa pagmumura, bakit hindi madisbar itong mga ganitong mga pinaggagawa? But anyway, mga kababayan, so, balik po tayo sa impeachment trial na kung saan baka lang naman may posibilidad pa na umaten yung Abe Andres. Pag nangyari yun, mga kababayan, like I said, bibigat lalo ang argumento ng prosecution. Ngayon, ang pagtatalunan na lang dyan, mga kababayan, makakakukuha kaya sila ng sapat na boto para makonvict si BP Sara. Hanggang ngayon, pinagtatalunan yung 2/3 sa 16 eh. Diba? Kasi ang malinaw sa konstitusyon, 2/3 of all the members of the Senate. Sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. Kaso, mga kababayan, yung 2/3, hindi naman, para sa atin po hindi ibig sabihin yung 16. Kasi of all the members of the Senate paano kung sa binaharap na yung ginawa nilang konstitusyon na yan, after few years inamendahan yung batas, ginawang 36 ang senador, di hindi na rin 16 yun, 2/3 ng 36 ang kukunin nila. So ngayon 24, kaya 2/3 ng 24 ang kukunin. Paano kung hindi sila 24? Yun ang tanong dun, mga kababayan Kasi may nakakulong, suspendido, may nagtatago beyond coercive power ng ng Senado para ipatawag. Yan yung mga bagay na dapat pag-aralan ng ating mga kababayan, Kasi binabantayan ng impeachment trial
Hindi lang si VP Sara ang binabantayan ang magiging hatol sa kanya, kundi binabantayan din paano maghahatol ang mga senador. Sila ba'y babase sa ebidensya o babase sa kulay ng politika nila? So, hanggang dito po muna mga kababayan, at sana po ay mag-comment kayo, mag-subscribe at mag-like na rin mga kababayan. Baka mapili kayo, mapadalan ko kayo ng 1,000 sa GCash. Maraming salamat mga kababayan. AJ Comentaries po muli.